So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang mag-share ng mga ideas, ng mga kaalaman tungkol sa paborito nating passion. Walang iba kundi ang pagmamanok. So masaya ako mga kamanok na may nanonood, may nagtatanong, at may gustong malaman ng ating mga viewers sa ating mga bina-vlog. Okay? Kasi nga, ang dami niyo pong mga itinatanong sa comment section. Kaya ako ay masayang-masaya dahil nagtitiwala po kayo. Kayo po ay nagtitiwala sa mga sagot na aking ibibigay. Kaya mga kamanok, wag po kayong mag-alala dahil buong kaalaman ko po yung sasagutin. So mga kamanok, ang magiging topic po natin ngayon is tungkol sa isang subscriber na nagtanong, which is, sana yung tanong na to ay makatulong din po, hindi lang sa isa, kundi sa libo-libo nating subscriber. Kasi tayo po ngayon ay nasa 207,000 subscriber na tayo. Ngayon, ayan, so nagkakamali pa. Anyway, salamat po sa mga nagtitiwala hanggang ngayon. Tayo po ngayon ay 5 years na or mahigit 5 years na nasa YouTube, na nagbablog, at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Mga kamanok, po pwede po ba daw na ibigay o pa-adapt sa ating mga inahin, sa mga nagbe-breed, yung tinatawag na one day, one eat? Kasi daw po, baka daw po magka-problema pagdating sa breeding, yung one day, one eat o isang beses lang natin pakakainin yung ating mga inahin na nangingitlog. Alright? So, bago po natin yung sagutin, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa ating inahin na hindi pa natin ibinibreed. Yan, makikita nyo, hindi ko pa ito napapriming. Nandun lang po ito sa battery cage. Okay, so makikita nyo yung kanyang balahibo, hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun kasmooth. So, nakita ko lang kanina. So, bala ko lang sanang ipakita sa inyo. Dahil nga ang magiging topic natin ngayon is all about sa inahin. So, pinakita ko lang po sa inyo ang ating isa sa ating inahin dito. So, inbred. Okay, so inbreed po natin to sa isang anak niya. Okay, yung black natin, yung mga black natin na nagtagumpay. So, doon po natin to ibabalik. Right, so yan po ang itsura ng ating mga black. So, black po ang mata, black po ang tuka, black po ang kulay. So, hopefully, yung parang ano nito, ang dila, black din po. Anyway, so, ayan. So, pinakita ko lang para kahit pa paano, meron tayong pa-commercial. Alright? So, siguro, sa ibang araw, ipapriming na natin to. Anyway, sagutin na po natin. Ang one day, one eat po ba ay po pwede rin po sa ating breeding, sa ating mga inahin na nangingitlog? Actually, mga kamanok, ang sagot po dyan ay pwede po yan. At napakaganda po sa ating mga inahin yung one day, one eat. Kung tatanong yung iba kamanok, hindi ba magkaroon ng problema? Kasi nangingitlog eh. Baka mamaya, mga yayat yung inahin, hindi magbigay ng magagandang itlog. So, nagkakamali po kayo. Pag po ipin-adapt po natin sa ating mga inahin na nangingitlog yung one day, one eat, okay, make sure po ninyo, wag niyo po silang one day, one eat kung sila po yung nasa kalagitnaan ng pangingitlog kasi mag-a-adjust po yung katawan. So, pag nag-adjust po yung katawan, baka po may stress. Kailangan po, bago po kayo magsalang sa breeding, bago pa lang kayo mag-breeding, kailangan sanay na po sila sa one day, one eat. Para sa ganun, sa buong breeding season, wala po tayong adjustment na magaganap o na mangyayari. Okay, so kamanok, ano naman ang magiging magandang benefits ng ating mga inahin na nangingitlog sa paggamit natin ng one day, one eat? Unang-una mga kamanok, wala pong masyadong taba yung ating mga manok. Mas maganda po ang delivery ng itlog dahil wala pong sapola. Kasi ang sapola mga kamanok, yung taba o yung bilbil kung sa tao, yan po ang nakakapag-delay ng fertility ng isang inahin. Kaya yung iba nating mga kamanok dyan, ang daming nagtatanong, ang daming problema na ganito. Tatanong sila na, kamanok, mataba naman yung manok ko eh. Sabihin natin nasa edad din naman yung manok ko eh. Dati nakapangitlog na yan. Okay, ang dami nga niyang sisiw nung nakaraang season. Tapos ngayon, bakit ayaw niyong mangitlog? Kahit kinakastaan naman, ayaw niyong mangitlog. So, yun po mga kamanok ang problema. Baka po masyadong mataba yung manok o kaya naman yung vital organ ng manok is nababalot ng taba. So, possible po yon. Pero kung kayo po is magwa one day, one eat, malilimitahan po natin yung dahilan ng pagiging taba. Kasi po, pure lean muscle po ang makukuha ng inyong mga manok once na nag one day, one eat po kayo. Kasi meron pong fasting na nagaganap sa sistema ng manok. Yung excess na taba ng manok,
nagagamit po niya bilang energy. Okay? Hindi po kagaya nung 2 times per day kayo nagbibigay ng pagkain, medyo busog pa yung manok, nagbibigay po kaagad kayo. Kaya naman yung iba, overfeeding na yung manok, nagbibigay ulit kayo ng pagkain sa pangalawang meal. Kaya mas maganda sa ating mga inahin ang 1 day, 1 eat dahil nga po wala pong taba, wala pong sapola ang inyong mga inahing mga manok. At the same time, mas makakapagbigay po ng mas maraming nutrients sa itlog kesa sa katawan. Kasi nga po, hindi na po na-store yung nutrients sa katawan eh. Kagaya nga po nung may sapola nating mga inahin, sa halip na mapunta sa itlog, sa fertility, sa sapola po, sa taba po nila napupunta. Kaya po mga kamanok, pagdating sa mga inahin na binibreed ninyo, huwag po kayong mag-alala dahil napakaganda po ng 1 day, 1 eat sa inyong mga inahin. At saka, less ang trabaho. Hindi nyo na po kailangan pang, mag-prepare ng pagkain sa umaga. Kasi ako po, sa 1 day, 1 eat na ginagawa ko dito sa aking bakuran, so sa hapon lang po ako nagbibigay. Between 3:30 o kaya naman hanggang 4:30. Basta isang oras lang po kailangan ang advance o delay kung kayo is magbibigay ng pagkain. So maximum na po ang 1 hour. Huwag niyo pong gagawing 2 hour. Kagaya na lang po ng kung alas 3 po kayo nagbibigay ng pagkain, gagawin niyo pong alas 5. Tapos kinabukasan gagawin niyo alauna. Huwag pong ganon. Kung alas 3 kayo nagbibigay po, pwede pong hanggang alas 4. Huwag na pong sosobra. Kung alas 3 kayo nagbibigay po, pwede lang ma-advance kahit alas 2. Pero huwag na sosobra. So sa madaling sabi mga kamanok, napakaganda rin po ng 1 day, 1 eat pagdating sa ating mga alagang inahin. So wala po kayong iisipin na baka hindi mangitlog. Kung meron mang dahilan kung bakit hindi nangingitlog yung inyong mga manok na naka 1 day, 1 eat, possible kulang pa sa panahon yung inahin, o kaya naman possible lugon yung inahin, kaya naman possible hindi pa fertile ang inahin. Okay? Basta mga kamanok, bago po kayo magsalang sa breeding, make sure yung inyong mga inahin is umuupo na po. Okay? Umuupo na po, then na-priming nyo na po sila, nabigyan nyo na po sila ng bacterial flushing, nabigyan nyo na po sila ng paligo, ng delousing, para sa ganun, talagang yung katawan ng manok, ready na po pagdating sa breeding, sa pagpaparami. Tsaka, pag po kayo ay hindi nag-priming, possible yung mga aanakin na sisiw, na inahin, na itlog, possible hindi po ganun kaka-quality. Bakit po? Unang-una, yung pangatawan ng manok hindi na po na-maximize. Hindi po niya nakuha yung maximum potential ng katawan para gumanda, lumaki, bumulto, dahil hindi niyo po napurga. Kasi napakalaki po ng ginagampanan ng pagpupurga sa inyong mga alaga, lalo-lalo na sa tandang. Lagi niyo pong iisipin. So, yung iba magtatanong, kamanok, ang lakas naman kumain ng manok ko eh. Inuubos nga yung 40 grams kahit maliit lang na manok eh. Ang gana, ang takaw, pero bakit hindi tumataba? Dahil nga po masyadong maraming parasite. Ito ang advice ko mga kamanok. Kung may mga manok kayo na hindi tumataba pero matakaw kumain, dalas-dalasan nyo ang pagpupurga. Kung kinakailangan, every 3 weeks, magpurga kayo. Malaki ang matitipid at magiging benepisyo ninyo sa pagpupurga. Tatanong ng ibang kamanok natin, bakit kamanok? Dahil po, nababawasan po yung feeding intake ng manok. Nababawasan po yung food intake ng manok. Ibig sabihin, kung 40 grams ang binibigay nyo ngayon, nauubos nyo yung 40 grams pero ayaw bumuka, ayaw bumulto. Ngayon, pag nagpurga kayo, konting pagkain lang ang ibigay ninyo, pumapasok agad sa katawan ng manok. Yung dating 40 grams, ngayon 30 grams na, lumalaki pa ng lumalaki. Dahil nga po walang humahadlang sa kanyang sistema para i-catch up yung mga nutrients, yung mga minerals na galing sa pagkain. Compared natin doon sa mga nagtatanong na ang lakas naman kumain ng manok ko, pero bakit ayaw tumaba? Dahil nga po masyadong maraming bulate, masyadong maraming ang internal parasite na hindi naman po napapagtuunan ng pansin ng iba nating mga followers, ng iba nating mga subscriber. Kaya hanggat maaari, napakahalaga ng pagpupurga. Okay? Sasabihin ko sa inyo, kahit huwag nyo na masyadong alagaan sa pagbibigay ng injectable supplements, basta yung pagpupurga, huwag nyo kalilimutan. Kung mas inaagahan nyo, every 3 weeks, mas maganda. Lalong magsisibulto, lalong mas magaganda ang katawan, lalong mas magiging healthy yung inyong mga alaga. So, yun lang mga kamanok ang gagawin nyo pagdating sa inyong mga inahin. Kung kayo is magbe-breeding, mas maganda pa rin ang 1 day, 1 eat. Una-una, less ang trabaho. Tapos, makakasigurado kayo na walang taba, walang sapola yung mga inahin po ninyo. So, paano mga kamanok? Sana nakatulong kahit paano yung ating simpleng advice, simpleng paliwanag sa ating
sistema dito. Okay? So, ano pang hinihintay nyo mga kamanok sa mga hindi pa nagbe-breed dyan? Sana ibaunin nyo yung aking mga sinasabing mga idea at makatulong po sa inyong pagmamanok. So, paano mga kamanok? Once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.